For today's video, samahan niyo kami sa ganap ngayong araw. Sa wakas nga mga mare, natagpos ko na naman ng isang linggong pasok sa trabaho. Kaya naman ngayong araw nga ay day off ng mare nyo. May nagtitinda nga dito ng mangga mga mare, si ate na lagi kaming pinupuntahan kapag may tinda siya. Mura nga lang magbenta si ate at worth it naman yung bayad mo dito sa bibilin mo. Dahil Martes ngayon, nandito nga si Kuya Alpi para mag-Bible study. Last week si Daddy nga lang ang na-Bible study ni Kuya Alpi dahil ako ay may pasok. Halos isang oras nga kami nag-uusap dito mga mare at after nun, pinasundo ko na nga yung mga bata. At habang wala pa yung mga bata, mga mare, eto, sinamantala ko nga maglinis dito sa bahay. Alam nyo na, day off ko, kaya naman dito naman sa bahay ang trabaho. Mas masarap paglinis ang bahay, mga mare, kapag mag-isa ka lang, walang magulo. Kasi andyan na ang mga bata, mga mare, kada linis mo, kada kalat naman nila. After ko nga sa kusina at sala mga mare, dito naman nga ako sa terrace. Tapos na nga ako maglinis mga mare at maya pa dadating na nga ang mga estudyante ko. Si Sian at si Kiana nga lang muna ang susunduin ni Daddy dahil 11 pa nga ang sundo kay Kian. Speaking of my estudyante, ayan na nga, nakarating na sila dito sa bahay. Syempre hindi naman mawawala ang pagyayabang ng mga batang to pag nakaka-perfect sila. Anyways, kagabi nga ay pinadala na ko ni tita nitong ginataang gabi na niluto niya. At dahil hindi lang ako nakakain kagabi mga mare, ngayong maga ko nga lang yan ininit at ngayon ko palang kakainin. At grabe nga mga mare, ang sarap ng kain ko dyan, walang halong biro. Inaya ko na nga rin si Daddy kumain mga mare dahil yung mga bata busog pa. Sa school kasi mga mare, kanin ang kinakain nila kaya naman pag uwi ng bahay mga busog pa talaga yan. At habang kumakain kami mga mare, ito namang mga alaga ko ay binigyan ko na nga rin ng pagkain. At dahil mag-aalauna na mga mare, ayan, ginaya ko na nga si ate at sabi ko siya na ang magsuot ng sapatos niya. Pinaliguan ko nga itong si Asher mga mare at saka ko pinolbuhan. Si Daddy naman nga nagpaligo dito kay Pepper. Isinama nga ako ni Daddy na maghatid kay ate at meron nga din daw kaming pupuntahan. Habang nasa loob kami ng motor mga mare, kinakausap ko si ate Kiana, tinatanong ko kung may baon na ba siya. Ang sabi niya wala pa nga daw at hindi pa siya binibigyan ng daddy niya. Loko ko nga mga mare, ang sabi ko walang pera yung daddy niya, paano ka ko yun, wala siyang baon. Ang sabi niya mga mare, meron pa naman daw siyang piso sa bag. Tawa na nga lang ako ng tawa. After namin ihatid si ate Kiana mga mare, dumaan kami na sa angitan para bumili ng gulong ni Daddy. Natanong nga namin na yung pinya dito ay mura lang. Sa balat na daw mga mare, 50 pesos ang isa at sa hindi balat, 300. O diba ang mura? Feeling ko mas okay itong 300 mga mare kahit nga kami na lang yung magbabalat. Bumili nga ako ng 6 na piraso at madala niya ako sila Tita Edna at sila Mama. Katapos nga bumili ng gulong ni Daddy mga mare, dumiretso na kami sa age conception. At fast forward, nandito na nga kami kila Tita Edna at ayan, binigay ko nga lang yung 2 pirasong pinya. Pagkabigay ko nga kala Tita Edna noon, dito naman ako pupunta kila Mama at binigyan ko rin sila ng tigisan ni Lola. Natawag ko pa nga si Lola dyan, ayaw bumangon-bangon doon sa tindahan niya. At ayan nga mga mare, kinuha na nga yung pinya niya. Pakuha kasi ako kay Mama ng birth certificate ni Sian mga mare, kaya naman nung pinirmahan ko yan ay umuwi na kami agad. At yun na muna mga mare for today's videos. Bye!